Sumagot si Job. Ngayon, na hindi mapait ang aking daing, sa kabila ng aking pagdaing, ang kanyang kamay ay mabigat. Kung malaman ko lamang kung saan ko siya matatagpuan at mapuntahan ang kanyang tahanan, ilalahad ko ang aking usapin sa kanya at pupunuin ko ang aking bibig ng mga katwiran. Malalaman ko ang kanyang isasagot sa akin at maunawaan ko ang kanyang sasabihin. Gagamitin ba niya ang kanyang dakilang kapangyarihan laban sa akin? Hindi. Tiyak na diringgin niya ako. Doon, ang taong matuwid ay makakapaglahad ng kanyang usapin sa kanya, at ako'y mapawawalang sala magpakailanman ng aking hukom. Ngunit kung ako'y pumunta sa silangan, wala siya roon. Kung ako'y pumunta sa kanluran, hindi ko siya matatagpuan. Kapag siya'y gumagawa sa hilaga, hindi ko siya nakikita. Kapag siya'y pumunta sa timog, hindi ko siya namamataan. Ngunit alam niya ang daang aking tinatahak. Kapag ako'y kanyang nasubok, ako'y lalabas na dalisay na ginto. Ang aking mga paa ay mahigpit na sumunod sa kanyang mga hakbang. Tinahak ko ang kanyang daan at hindi lumihis. Hindi ako lumayo sa mga utos ng kanyang mga labi. Aking iningatan ng mga salita ng kanyang bibig nang higit pa sa aking kailangang pagkain. Ngunit siya ay nag-iisa. Sino ang makakasalungat sa kanya? Kanyang ginagawa ang anumang kanyang naisin. Kanyang isasagawa ang itinakda niya para sa akin, at marami pa siyang mga plano na katulad nito. Kaya't ako'y natatakot sa kanya. Kapag aking iniisip ito, ako'y natitigilan sa kanya. Pinanghina ng alahayaya ang aking puso. Tinakot ako ng makapangyarihan sa lahat. Gayunpaman, hindi ako napatahimik ng kadiliman, ni ng makapal na dilim na bumabalot sa aking mukha.